Tinanong ni Mephisto ang Kai sa isang testigo sa nagaganap na pamamaslang sa Tier 3. Ayon sa babaeng saksi, nasa loob siya ng banyo nang marinig niyang may kumatok sa kanilang kwarto. Matapos itong pagbuksan ng kasama sa silid, nakarinig ang saksi ng ingay sa labas, kaya sinilip niya ito muli sa banyo. Subalit, sa pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang lalaking may peklat sa pisngi. Nakasuot ito ng damit ng mga sundalo at pinatay nito ang kanyang kasama sa silid. Inutusan ng kriminal ang saksi na lumabas sa banyo at huwag gumawa ng ingay. Sinunod ito ng babae dahil sa takot. Habang nagdadasal para sa kanyang buhay, narinig niya na binibilang ng kriminal ang kanyang napatay. Huminto siya sa 20. May sinasabi rin itong levels, pero hindi ito maintindihan ng babae. Noong akala niya ng katapusan niya na, may mga ingay siyang narinig mula sa labas at nakita niya na lamang ang kriminal na pumasok sa banyo ng kanyang kwarto at nilak ito. Sa pagdating ng mga sundalo sa kanyang silid, puwersahan nilang binuksan ang pintuan ng banyo. Subalit, wala ang kriminal sa loob. Ipinagtaka ni Mephisto ang testimonya ng babae dahil tanging mga tubo lamang ang pwedeng labasan sa banyo at kahit mga daga ay hindi kasya dito. Pero, iginiit ng saksi ang katotohanan ng kanyang sinabi, kaya naisip ni Mephisto na kung totoo ang salaysay, isang non-user ang kriminal. Ang detalyeng bumabagabag sa kanya ay bakit hindi na lamang pinatay ng kriminal ang babae bago ito umalis. Bakit niya pa iniwang buhay ang saksi gayong segundo lamang ang kanyang kailangan para patayin ito? At ano ang mga salitang sinasabi nito tungkol sa levels, number 20 at bilang ng tao? Hindi pa alam ni Mephisto ang kasagutan. Tinanong ng hunter ang babaeng saksi sa relasyon nito sa napaslang nakasama sa silid. Sinabi ng babae na kaibigan niya ang biktima, nakatabi niya ito sa cafeteria at humingi ito sa kanya ng payo ukol sa buhay. Sa kasamaang palad, hindi niya ito naibigay sa kaibigan. Humagulgol sa pag-iyak ang saksi, kaya hinikayat siya ni Mephisto na magpahinga na. Sinunod ito ng babae. Noong siya'y makalayo, ipinakita ng saksi ang kawalan niya ng pagdadalamhati sa namatay niyang kasama sa silid sapagkat ang babaeng ito ay si Cashew, ang isa sa mga baliw na miyembro ng Hailey family. Ang lahat ng sinabi niya kay Mephisto ay resulta ng pinaghalong katotohanan at kasinungalingan. Kilalang kilala niya ang kriminal na si Luini kaya nagkasundo sila na guluhin ang investigasyon ng mga otoridad. Si Luini ang nagrekomenda na sabihin ni Cashew ang peklat sa mukha ng lalaki sa mga otoridad upang masubukan nila kung gaano katagal aabuti ng paghahanap sa kanya ng mga sundalo at ng Hunter Association. Binalaan ni Cashew si Luini na siguradong bibitayin ng kaharian ng lalaki sa oras na mahuli siya ng mga ito. Subalit, mayabang na sinabi ni Luini na tatakasan niya lamang ang mga otoridad gamit ng kanyang nen ability. Inisip ni Cashew kung gagayahin niya ba ang mabilis na pagkilos ni Luini. Pero, napagdesisyonan niyang maghinay-hinay sa pagpapataas ng kanyang level at mapalakas ang sarili niyang nen ability. Sa warehouse ng mga kargamento, natuklasan nila Nobunaga, Finks at Phaeton na wala na ang ibang mga gwardyang nagbabantay sa lugar. Nawala ang mga ito matapos mamatay ang isa nilang kasama. Sinubukang hanapin ng tatlo ang mga gwardya. Dito, nakakita sila ng mga bakas ng dugo sa sahig. Naisip ni Finks na maaaring may kung sinong tao na gustong i-frame up sila sa naganap na pagpaslang ng mga gwardya. Sinundan ng tatlo ang mga bakas ng dugo dahil naniniwala sila na nagmula ito sa gwardyang nabuhay mula sa pag-atake. Subalit, napunta lamang sila sa harapan ng isang nakasaradong pinto. Sinubukan ni Nobunaga na buksan ng pinto pero sumulpot bigla sa kanilang likuran si Kenny Wang, kasama ang kanyang mga armadong grupo. Nagpakilala si Wang bilang underboss ng Char family at agaran niyang tinanong ang tatlong miyembro ng Phantom Troop kung ang mga ito ba ang pumatay sa mga bantay ng warehouse. Lumipat ang eksena sa dining hall ng Tier 5. Makikita si Franklin na kumakain mag-isa hanggang sa nilapitan siya ng konselyere ng Char family. Ito ay si Itoku. Tinanong ni Itoku si Franklin kung hinahanap din ba nito si Hisoka. Sumagot ang magnanakaw sa matanda sa pagkasabing hindi niya ito kailangan gawin sapagkat kusang lalapit si Hisoka sa kanya kung gusto ng hunter na patayin ang lahat ng spiders. Sinundan ni Itoku ang kanyang katanungan sa pag-question kay Franklin kung may kinalaman ba ang Phantom Troop sa nabalitaan niyang naganap na pagpaslang sa mga tauhan ng Char family sa warehouse. Diretsahang itinanggi ito ni Franklin dahil sa mga impormasyong nakalap, tumayo na si Itoku sa lamesa. Pero bago umalis,
Tinanong niya ulit ang miyembro ng Spider kung si Hisoka lang ba ang rason kaya sila sumakay sa Black Whale. Sinabi ni Franklin na mga magnanakaw sila, pero ipagpapaliban muna nila ang kanilang propesyon hanggat hindi nahahanap si Hisoka. Naniwala si Itoko sa tugon ni Franklin. Humingi siya ng pasensya sa Spider sa pang-istorbo niya sa pagkain nito. Balik sa warehouse, nakatanggap si Wang ng balita mula sa kanyang mga kasama ukol sa nangyaring pagpaslang. Dito, nalaman ng underboss na hindi talaga ang Phantom Troop ang may gawa sa krimen. Ayon pa kay Wang, tinulungan ng kriminal ang sugatang gwardya at kumatok ito sa pinto. Ang pintuang ito ay ang hideout ng Char family. Dahil sa pagkagulat ng mga bantay sa loob, pinagbuksan nila ang mamamaslang kasama ang sugatang gwardya. Nababalot ng napakaraming dugo ang mukha ng kriminal kaya hindi nila ito nakilala. Pero bago umalis, sinabi nitong ang Phantom Troop ang umatake sa kanila. Hindi agad naniwala si Wang sa sinigaw ng mamamaslang at napagtanto agad nila na maaaring gusto lamang nito na pag-awayan ng Phantom Troop at ang Char family. Subalit, sinabi ni Finks na maaaring may iba pang intensyon ng salarin. Maaaring ang totoo talaga nitong layunin ay markahan ng loob ng hideout ng Char family. Ibig sabihin, kailangan muna ng mamamaslang na marating ang lugar na kanyang tinatarget bago siya makapag-teleport dito gamit ng kanyang Nen ability. Humanga si Wang sa galing ng grupo sa usapin ng Nen, kaya bilang tugon sa suspetsya ni Finks, tinanong ni Wang kung gusto ba ng Phantom Troop na makipagtulungan sa Char family. Hindi agad nakasagot sila Finks, Nobunaga at Phaeton. Pinapanood sila ni Wang at sa kanyang isipan, nakikita niya na ang Phantom Troop ay isang malaking banta na dapat nang lipulin.